Madala, ang inyo po nakikita, live nakuha po yan sa North Fairview, Quezon City, kung saan mula po kanina nakita natin na itong mukhang bumagsak na bahay, partner, na parang inanod na kasi nakita natin, yero na lang. At kanina, yung mga lalaking yan kumakaway sa malayo na parang tila ba humihingi ng tulong, no? At sa initial nga na impormasyon natin, partner, ay mukhang inanod na bahay nga ito at bumara na dito sa may Kakarihan, malapit dito sa may North Fairview. At yung ibang kalalakihan nga kanina, nakita natin na inspection pa yung loob nitong bahay na ito. At makikita natin na may poste na tumagilid na. Inassume lang natin na dito tumama itong initial information natin poste na o isang bahay na inanod dito sa may kalsada. At pero bagamat rumaragasa, makikita natin sa live video, yung tubig meron pa rin mga tao na kumukuha nitong mga kahoy na inaanod. At kung makikita natin sa wide video ay marami pa talagang tao dun sa may kabilang ibayo naman ng kalsada at nag-aantabay dun sa mga susunod na mga pangyayari. At makikita natin medyo malawak, partner, yung baha at yung rumaragasang tubig dyan sa may North Fairview sa Quezon City. At ito nga yung binabanggit na ating mga kasamahan na paulit-ulit sa iba't ibang lokasyon, yung nagpapahirap dun sa mga rescue operations ay yung mga naglulutangang mga kahoy. Kaya gaya ng sinabi ni Isay, rubber boat hindi pwedeng gamitin kasi nga nabubutas lamang ito. Kaya talagang pahirapan itong mga rescue operations at umaasa lang talaga tayo na huhupa rin itong ulan at yung current ng tubig hihina din para makausad yung ating mga rescue teams. At malalagay nga rin sa alanganin yung mga rescuers pag ganito kalakas yung current at meron nga tulad nga nabanggit natin kanina, may mga naanod na mga kahoy pwede nga tumama doon sa mga rubber boats kahit na siguro amphibious vehicle ay mahihirapan sa ganitong sitwasyon. Napakarami na rin taong nag-aantabay dito sa may ina-assume lang natin ay kalsada dito sa may North Fairview kung saan sa initial nating impormasyon ay may inanod na bahay. Pero sa ating nakikita ay tila wala namang panic dito sa mga taong naririto at sana'y wala namang tao doon sa bahay na yun nung inanod at makikita natin ini-inspeksyon pa ng mga kalalakihan dito sa ating live video na kuha ng ating GMA News team dyan sa lugar, partner. At kita mo naman, partner, minsan kasi talagang hindi mo na rin mahihintay na dumating yung mga rescue team, either civilians, mga volunteers, o yung sa inyong lokal na pamahalaan. Kasi siguro intindihin din natin na napakalawak rin kasi nung sakop ng mga ito. Although, syempre, nananawagan tayo sa lahat ng rescue teams na kung maaari, siguro ang magandang gawin rin ng ating mga kababayan, ibato nyo yung impormasyon sa inyong kumbaga central unit or local government, kung ano yung mga lugar na pinaka dapat puntahan. Tama. At mahalagang abiso rin sa mga kababayan natin na i-clear po natin yung mga kalsada papunta sa mga bahang lugar na ito. Dahil kapag dumating po yung mga rescue equipments at rescue teams, ay baka naman maharangan sila, lalo na kapag malalaking rubber boats at rescue vehicles yung kanilang mga daladala. Kaya kung pwede po, ay huwag na tayong tumambay dun sa mga lugar na yan at hayaan na lang po mga rescue personnel na eksperto na gumawa ng kanilang trabaho at ma-rescue itong ating mga kababayan. Pero impormasyon lamang po ang hinihinga natin sa mga kababayan nating nasa mga lugar na yan.